So ayan, what's up mga bay, magandang araw sa inyo mga bay. So nandito tayo, nagbabalik ulit tayo sa ating secret shop. So ngayong araw mga bay ay may gagalawin tayo na click. So gagalawin ulit natin si click na nagalaw na natin dati dahil napabayaan na naman natin to. Ayan na, masyado na lumaki yung punit ng kanyang upuan. At yan nga yung dati nating logo mga bay, oh. So ayan, ang kasero pa yan dati, no. So ayan mga bay, so sobrang dumi na niya kasi nga sa mga 2 buwan, 3 buwan na natin na naman siyang napabayaan. So gagalawin natin siya ngayon at ilalabas dahil meron tayong papalitan na pyesa. Ayan mga bay, so si Honda Click ay 2016 model. So unang model ng Honda Click 125, no. So ayan mga bay, so papalitan natin ngayon dito ay ang kanyang brake lever, no. So sobrang luwag na niya mga bay at dumidikit na siya dun sa handle grip, no. So mahina na, hindi na talaga kumakagat yung kanyang preno. So yan, papalitan natin. At dito naman sa kabila ay putol na yan mga bay, no. So kailangan natin palitan. So tara na, let's go, samahan niyo ako. At siya nga pala, itong ating preno dito, no, kailangan natin ilabas yung piston kasi kinakalawang na rin sa tingin ko, parang stack up na rin siya. So kailangan din natin ayusin yan, linisin mamaya. So yan yung mga project natin. So, tara, baklas na natin itong mga fairings na to. So mas madali na lang itong baklasin sa akin para sa akin mga bay, kasi maraming bisos ko na siyang nabaklas, no. So mula nung nasa atin itong motor na to, so yan, marami na kasi tayong karanasan dito. So ayan mga bay, binaklas na natin. So kailangan nating palitan yung lever, brake lever, no. So ayan, nabaklas na natin mga master. Ayan, so kitang kita nyo naman, so nawala na yung tornilyo dito na dalawa sa takip, no. At sobrang dumi niya at parang nag-uumido siya na may no, sa sobrang kalumanan niya mga master. Ayan, so ganun din dito sa kabila, at lalo naman to na puro nakalawang na yun, lalo yung disc natin, no. So mahalata nyo naman sa tornilyo mga bay na hindi na natin nagagamit. Kailangan din natin baklasin to para mailabas natin ang piston at para malinisan na rin natin. So yun nga, yun nga, dito medyo nahirapan ako maglabas kasi sobrang kapit na siya at nag-stack up. So kita nyo naman yan, no, talagang puro kalawang na siya na kailangan na talaga nating linisin. So sobrang dumi niya, so kailangan nating baklasin, no. So ayan yung brake pad niya, okay pa naman, medyo makapal pa. At ano bang tawag dito mga bay, so hindi ko ganong kabisado mga pisa ng mga ganito, no. So sira na yung guma niya. Kailangan natin talaga itong linisin lahat, no. So bago natin ikabit ulit. So ayan, sobrang dumi. At yung ating lagayan ng brake fluid, ito yung tuyo na siya na wala talagang natirang fluid, no. So ayun pala mga bay, no. So kailangan nating magpalit ng unahin natin yung brake lever, no, para mailabas natin, para bumabumba natin, mailabas natin yung ating piston. So ito yung pangalayang nabili nating brake lever, dumi, no. Yung tatak niyan mga master, sa online lang natin binili, kaya hindi ko napansin na mali pala yung nabili natin, kaya may gagawin tayong paraan. So yun na nga, mapansin nyo, meron tayong gear grinder, no. So kinating natin, so tayo na lang yung nag-adjust kaysa sa papalitan natin tong brake lever na nabili natin online. So medyo matagal pa tayo sa gusto natin magawa na yung motor at matesting na natin at masakyan na uli natin papuntang palengke. Gumawa na tayo ng paraan. Meron tayong gear grinder lang ng konti. Yan, so tara, kabit na natin. So swak na siya. Ayan, so tayo mga Pinoy ay mahilig tayo sa mga paraan na mga kahit anong paraan pa yan, imposible pa yan, is gagawin natin lahat ng paraan. Ayan, at dito nga tinutulungan na ako dito ni Otol. Asya nga pala mga bay, follow nyo yung YouTube ni Otol, no, Discarding Kuya Ako. So ayan mga bay sa screen, no. So kung gusto nyo matuto, lalo na ang motor niya is YM, so maraming mga matututunan sa mga video ni
diskarte kaya ako. So ito na nga, nailabas na natin ating piston at yan na nga nililihalihan natin ng konti kasi sobrang kalawang na talaga siya at tagal na kasi natin hindi ito nalilinisan, no? So yan, so kailangan nating malinis talaga, matanggal natin yung kalawang. Yan. So yun nga dito sa pagbalik nga pala ng piston mga bay. So ang ginagamit natin dito is brake fluid, no? So kasi nga nilinis natin tong linis na yan, no? So tuyong-tuyo yan. So hindi papasok yung piston kung wala kang pangpadulas dyan. So yung iba ginagamit is grasa. So para sa akin lang ginagamit ko talaga is brake fluid. So natutunan ko to sa mekaniko nung aking truck nung ako'y delivery driver pa lang. So ayan, brake fluid lang pinupunas ko para medyo dumulas, no, para maipasok natin tong piston, no, kasi pag grasa magfocus ng dumi yun sa loob pag tumagal, no, titigas yun eh. So yan, sungkitin mo lang ng flat screw, no, para maipasok natin yung unang brake pad. So yan yung pinakang kalang natin para makapagsikpat ulit tayo. So sikpat ulit para maipasok natin yung pangalawang brake pad. So pag may pasok na natin yan, baliktaran yan mga bay, no, para madaling pagsikpat. So madali na lang para mailubog natin yung ating piston. So ayan, nalubog na siya. So ang kailangan na lang natin dito ay buuhin natin, no? So tara, bubuuhin na natin to para may salpak na natin para matesting na rin natin. So gagrasahan natin yan mga bay kahit para maganda yung galaw niya, no? So para swabe, smooth yung galaw niya at mapaglaro talaga siya ng maigi. So ayan, ibabalik din natin tong guma na to kahit sira na kasi wala tayong, low budget tayo ngayon eh. So kailangan natin ibalik yan, no? So pwede pa naman yan, so kayang-kaya pa yan. So gaganda pa yung preno natin dyan. So ayan na, sasalpak na natin. Punong-puno siya ng grasa para madali lang siyang isalpak. Ayan na, isalpak na natin tong bracket pa to. Anong tawag pa dito? So ibabalik na natin tong disc pad, no? So ayan, at ilalagay na natin yung pin. So nilagyan din natin siya ng grasa, pero mga ilang lang mga bay is lilinisin din natin yan. So ayun na, at nabuo na nga natin yung ating preno, no? Kailangan na natin tong isalpak. So tara, let's go! Yan nga pala mga bay, so pagkabit dito, no, so pag lubog na lubog yung piston is swabing-swabe na yung pagkabit natin, luwag na yan. So hindi na tayo mahihirapan. So ayan, ano na natin yung tornilyo sa baba, kasi yung tornilyo natin sa baba is iba na kasi yan eh. Yung original na tornilyo is nawala na, nalaglag. Pinalitan natin, kaya yun yung pinakamahirap ipasok, yun yung inuna natin. So ganun talaga mga bay, kung ano yung pinakamahirap ipasok, yun yung unahin nyo. So ayan na, kinabit na natin yung hose. At dito nga pala mga bay is sa pag bleed, no, so kailangan kasi natin tong i-bleed para tumigas yung ating preno, para kumapit talaga. Dito ay nagsuggest si Otol na buksan mo muna yung fitting, no, tanggalin mo muna yung fitting para tumagas yung fluid. So alam mo yung pagtagas ng fluid, una konti lang yan. So hanggang sa parang akala mo buong yung sa tingin mo buong hose na yung tumatagas na fluid, saka mo siya takpan. At dito ka ngayon, dito mo ngayon sisimulan yung pag bi-blade, no, ang tawag doon, yung para mapit siya. So yan na, bi-blade na ni Otol, katulong ko dyan si discarding ko ako. So saglit lang namin na blade, bomba ng konti, okay na yung preno. So ayun na, binalik na natin, babalik na natin yung mga bearings na binaklas natin. So dali, pabilis lang natin yung baklasin. Ganun talaga, hindi nagpapatalo dito mamaya. Hindi nagpapatalo, gusto mo marinig yun. So ayan, may kapit na natin yan, goods na good. So ginawa lang natin ng paraan yan, at ito rin sa kabila, sa brake sa likod, at itong lock, no. So gumagana na rin yan, pinagana na rin natin. So tara na, let's go, testing na natin kung tatakbo. Nag-extra pa nga yung pamangkin natin dyan. So ayan, okay na, goods na goods, pero
Hindi pa talaga pala goods kasi nga dito ay may napansin ako na pag may angkas ako is namamatay siya. Pag inarangkada ko na mabigat yung karga is namamatay siya. So mayroon pa talaga siyang problema. So yan ang susunod natin na subject. Abang-abangan nyo yung video na susunod. Thank you!